sa original mga words na ginamit, yung pati, sacrifice, no? Patient, sabihin, saka yung desire, no? Desire to sacrifice to fulfill His purpose. Na yun po yung ginawa ni Jesus Christ. Sa ating buhay ay napakalaga po na dapat alam natin ano yung purpose ng Diyos sa ating buhay, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen? So yan po yung ating tinakel na pinakita ni Jesus Christ yan kung sino siya, no, gaano niya kamahal yung templo na sambahan po ng mga mananampalataya na templo ng kanyang ama ay binaboy po ng mga corrupt religious leaders, no? At ito yung mga money maker, no? At mamaya makikita natin kasama dyan si Nicodemo sa mga money maker during that time. Nakala nila si banal, and yet hindi naman pala. So tayo pong lahat ay tumayot upang manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kailanman hindi mo kami iniwanan at pinabayaan. Salamat sa buong linggo na pag-iingat mo, sa iyong provision, sa iyong proteksyon, sa kalusugan na patuloy na pinagkakalob mo sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, na bagamat may mga pandemic po sa buong mundo, ay nariyan ang iyong katapatan, hindi mo kami pinabayaan. At ikaw pa rin ang patuloy na nagpo-provide ang aming pangangailangan sa araw-araw. Kung may nagawa man kami mali, pagkukulang, Panginoon, iningi po namin ang kapatawaran ng mga bagay na ito, na patuloy niyo po linisin ang aming isipan at puso upang ang iyong salita ay maluwag na makapasok po sa aming kalooban. Tunay, O God, ang dalangin ko po, basbasan niyo po ang bawat isa, puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu upang ang pag-aaral na ito, Panginoon, ay maunawaan namin. Bagamat malalim, ngunit, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu at karunungan na nagmumula sa iyo, ay maintindihan po namin ang iyong layunin kung bakit mo po ipinasulat ang iyong mga salita na ito para sa aming pamumuhay sa araw-araw. Dalangin din po namin, O God, yung mga kapatid na wala pa, ay ingatan niyo po sila, kasama sila naroon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo, Panginoon, at ikaw po maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming gagawin habang kami nabubuhay hanggang hindi ka po bumabalik. Ikaw ay pupuri namin, sasambayin sa Espiritu at katotohanan sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, ang kaharian at kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat po sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Good morning po muli. Alright. So yun po. Ay nandito na po tayo sa chapter 3 na controversial chapter sa lahat po ng gospel, no? Na hindi matanggap-tanggap po na maraming tao o religious leaders. Amen? Okay. Ang text po natin ay nasa John chapter 3 verse 1 to 10. Ayan. Nakita niyo na po? Hindi niyo nakikita? Ayan po. Ayan. John chapter 3 verse 1 to 10. Ito po ay binigyan ko ng tema na New Life in Christ. No? Yan, New Life in Christ. So, New Life in Christ. Ito po yung kailangan po makita sa bawat mananampalataya ni Kristo. No? May bagong buhay na kay Kristo. At papaano po nangyari ang bagong buhay na ito? At ano ang purpose po natin? No? Ang kalooban po ng Diyos sa kanyang iglesia ay to proclaim, no? To proclaim the gospel. Pero tayo po ay titingnan natin dito kung ano ba ang layunin ni Jesus Christ, kung bakit ipinasulat ito kay Apostle John. So most Christian ay nako-confuse na po sa maraming turo na naririnig nila at nababasa nila sa mga aklat about salvation. O marami po tayo nabibili mga libro na nakalagay dyan, How to be born again. Paano ba ma-born again? At itong books na ito ay nakita niya, steps, no? Sabi niya, steps to being born again. No? Sabihin na, meron palang steps, may sistema pala,
para ma-born again. Na napakaganda naman ng intention, but ang prinsipyo po ay hindi nila nakita yung Jesus Christ principle patungkol sa born again ay hindi nila naintindihan. Dahil wala namang step out to be born again. Amen. Pero may mga teaching po, na ang title po na yan, sabi nga, how to be born again. The writer failed to understand the principle that Jesus is teaching in John chapter 3. Amen. So the whole point of this text is something that must happen that you don't participate in. Hindi tayo nag-participate dito. No? Sa pagiging born again. Wala kang ginawa dyan. No? Kaya there is no how to be born again. Walang sinasabi si Jesus Christ. There is no step to be born again. No? Yung mga practice po na nakikita natin, na you pray, maboborn again ka na, sinner's prayer. Hindi po totoo yan. Hindi yan ang tinuturo ng Bible, ng altar call, iiyak ka, mananalangin ka, born again ka na. Amen? Yan ang mga turo na nakakisan natin sa maraming pastor na wala na sila ngayon. Yung iba, ngayon nag-i-exist pa rin. Amen po ba yan? Nowhere does Jesus tell Nicodemus, do this, say this, pray this. Walang sinabi si Jesus Christ kay Nicodemus na, ito dapat mong gawin para ma-born again ka. No? Ito, imanalangin ka para ma-born again ka. Wala. Kaya yan po yung titignan natin, yan yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Amen? But Jesus said to Nicodemus, you must be born again. Amen? But that is not a command. It is a statement only. Hindi command yun. It is a statement, no, na sinasabi niya, kailangan mong ipanganak muli. No, hindi to utos, isa tong pahayag lamang ng katotohanan. A statement of truth in Jesus Christ. Amen? Dahil hindi mo kayang ma-born again sa sarili mong kakayanan. No, kaya sinasabi lang ni Jesus Christ, isang katotohanan, you must be born again in order for you to enter to the kingdom of God. Yun po yung sinabi niya kay Nicodemus. Kaya lang marami po tayo nababasa ngayon, how to be born again, steps to be born again. Huwag niyong paniwalahan yun. Dahil the writer of that book failed to understand the principles Jesus teaching about you must be born again. Amen? Okay? So God's kingdom is only for people who have been given God's life. Ang kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga tao na binigyan ng Diyos ng buhay. Dahil ang buhay na yan, meron ka, eternal life ay hindi nagmula sa ito. Ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay isang biyaya, isang regalo ng Diyos sa mga tao na nakita niya ang puso. Natagpuan tayo ng Diyos. Sa dinami-dami po ng tao sa buong mundong ito, isa ka sa nakita ng Diyos na gusto niyang isama ka sa kanyang kaharian. Amen po ba yan? Hindi po ba kayo nagpapasalamat sa Diyos? Narito ka ngayon. At malalaman mo ngayon kung talagang ikaw ay born again. Amen? Hindi ka pwedeng mabuhay sa kanyang kaharian unless you are partaker of the divine nature. Kailangan partaker ka ng divine nature. Amen? Unless you are a new creation. No? Kailangan bagong nilalang ka. Amen? At itong analogy, sabihin, pagkukumpara na ito ni Jesus Christ, is a very basic and very simple that it can hardly be misunderstood ng mga tao. Hirap na maintindihan ng mga tao. Yung the analogy is birth. Ipanganak. Kinumpara, di ba? Na ang pagkakatulad ay yung kapanganakan. Okay? At lahat po ng tao ay ipinanganak. Sino po dito hindi pinanganak? Lahat tayo, di ba, pinanganak? Hindi ka naman lumitaw lang dyan, di ba? Maski na si Jesus Christ nga, hindi siya lang lumitaw dyan eh. Dumaan siya sa law of nature, di ba? Na ipanganak. And still, supernatural pa rin yung kanyang kapanganakan. Miracle pa rin. Amen? Pinanganak siya ng virgin. Pero dumaan siya sa proseso na ilalabas ng babae. Amen po ba dyan? So, you did not participate in your own birth.
Nung ikaw ba'y pinanganak ay may participation ka ba? Pinilit mo bang lumabas? Ha? Ikaw ba kumilos lumabas? Ha? Wala, di ba? Wala kang participation sa pinanganak ka. Di ba? Doon sa process na ginawa ng Diyos, na pagdating ng panahon ganito, lalabas ka sa sinapupunan ng nanay mo. Tama po ba? Wala kang participation nang ikaw pinanganak. Ang pinanganak ka pa, nanggulo ka pa. Ang ingay mo, ah! Di ba? Ganun ka pa. Tama po ba? So, there are no books out there that say how to be born physically. Wala ka rin mababasa kung paano ka ipapanganak physically. Meron po ba? Meron, paano alagahan, di ba? At paano ilalabas ng mga pedya. Pedya ba tawag doon? OB. Yung pinapanganak. Tama? Pero yung paano ka lalabas doon? Wala po. Ang sabi po, you don't have anything to do with that, and that's the reason our Lord used this analogy. Kaya ang analogy po ito, kinumpara ni Jesus Christ para maintindihan po ni Nicodemus. Earthly analogy, makataong analogy ang pinakita niya. Na kung papaano ka dapat ipanganak. Na sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, wala kang participation sa pagiging born again. Gawa lahat ng Diyos yan. No? So as you play no role in your physical birth, you play no role in your spiritual birth also. Wala kang role, wala kang ginawa. Kaya ito yung analogy ni Jesus Christ para maintindihan ni Nicodemus, yung ibig niya sabihin, you must be born again. Na hindi mo kailangan gumawa ka nito, manalangin ka nito, umiyak ka dito sa altar, palehans ka para ma-born again ka. Hindi yun na sinabi ni Jesus Christ. Kasi, marami lagi nagtatanong sa, Pastor, ba't hindi ka nagpapa-altar call, hindi ka nagpapatanggap? Ha? Kasi, hindi naman yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, manampalataya ka. Tanggapin mo si Kristo mula sa puso mo. Magdesisyon ka. At ikaw may karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus Christ, palapitin mo sila, ilehans mo sila, hanggat hindi sila na umiiyak, huwag kang tumigil, nagkakapray. Di ba? Ganon kasi mga nagagisa natin, hanggat hindi na-slain, hanggat hindi nag-speak yung tang, hanggat hindi umiiyak, hindi pa naboborn again to. Naranasan ko yan kung ako bago pa mananampalataya. May isa si Pastor Eric Rivera, hindi ko matakalimutan pangalan noon. In-invite kami sa Parañaque sa church niya. Dahil gusto niya, pag nilehas ka, tutumba ka. Galit na sama ng tingin sa amin. Hindi ako matumba. Gagawin ko. Tinutulak, Jesus name, Jesus name. Ganoon ako. Tapos sinuwano. Sama ng tingin. Iba naman, tumbahan ng tumbahan. Niloloko nila yung sarili nila. Kaya yun yung point ng analogy ng the birth, physical birth. Amen? Jesus is saying, the kingdom only opens to people who know it wants 100% a divine miracle and who forfeit all efforts to participate. Ito ay para lamang doon sa mga tao na 100% na naniniwala siya na isang miracle ang nangyari sa kanyang buhay na nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo. Na wala siyang partisipasyon sa kanyang salvation. Alam niyo po ba yan? Yan, the greatest miracle happen in your life. Alam niyo po ba yan? In my life, it is a miracle. Kasi hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Every year, nagkakaroon ako ng New Year's resolution. After a week, balik uli sa dati. Dahil hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. But one day, Jesus found me. And He changed my life. He transformed my heart and my mind. Amen po ba dyan? Binago niya ang aking pananaw sa buhay. Amen po. It is a miracle, a divine miracle ever happens in your life. Kung talagang ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Maliwanag po mga kapatid? Why? Sabi nga rito, no?
Jesus is saying the kingdom only opens to people, di ba? Who know it's 100% a divine miracle and who forfeit participation and with effort to participate sa kanyang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang meaning niya rito ng kingdom? What do we mean by the kingdom? Ang kingdom ko, ito po isang realm of salvation, isang lugar ng kaligtasan. The way to God, going to God, forgiveness of sin, eternal life, heaven, blessing in time and eternity. All that is part of the kingdom of salvation. Amen? All of this available only to people who are born from above by creative act done by God. Na ang may gawa po ay ang Diyos, in which they don't participate. Wala tayong participation. Maliwanag po mga kapatid. No? Kaya huwag tayong masyadong ma-deceive dun sa mga nakagisnan natin. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin tayong ginagawa na hindi natin alam bakit natin ginagawa. Kasi nakita lang natin, ginaya lang natin. Mukhang okay, di ba? Mukhang tama, kaya ginagawa natin. Marami po kasi ngayong preacher, moneymaker, they are touching the emotion of the people. Only the emotion. Not the mind, not the heart. Only the feelings. Paano pag wala na maramdaman? Kaya nga, sinasabi nila, anointed si pastor. Bakit? Sigaw kasi na sigaw, sumisipa pa. Mga ganun pa, anointed. Paano kung hindi naman gumaganon? Hindi ba anointed? As long as you preach the truth, the word of God, you are anointed. Because the word of God is the one who is anointed, not the preacher. Amen? The word of God is the anointed one. Taga-deliver lang po ang preacher. So ito po yung isang work of God apart from man. No? Iwalay po sa tao na gawa ng Diyos. No? The sinner then must be the recipient of the divine miracle. The sinner, tayo po, ang tumanggap ng isang miracle mula sa Diyos that comes down from God, and there are no step, there is no how to be born again. Walang step, ito'y mula sa Diyos. Bang! One day, hindi mo namalayan, ikaw mismo, hindi mo namamalayan, nilalapit ka ng Diyos Ama kay Kristo. At meron ka nadinig na message, no, nagkaroon ng impact sa puso mo, pero wala sa isip mo yon. Lumalapit ka kay Kristo. At time, na-touch ka, naiyak ka. It's emotion is okay po yan. As long as totoo ito mula sa puso. Amen? Hindi mo alam yun. Nagulat ka na nga lang paano ka na born again Ako nga, sabi ko nga sa inyo, yung iba, nag-believe ako Alam nila yung petsa na na-born again sila. I'm honest. Tinatanong, ako hindi ko alam kailan ako talaga na-born again. Totoo po yun. Hindi ko po alam kung kailan yun talaga. Pero ang alam ko, nung ako'y nag-church na, alam ko yun. Pero yung true reality na ako'y talaga na-transform, na-born again, hindi ko alam yung exact date and time. From glory to glory, I experience the changes in my life from day to day. Kaya sabi ko, every day naboborn again ako. Mababago Hindi ba? Hindi ko po alam. Pag tinatanong, kailan ka pa na born again, pastor? Hindi ko alam, pero alam ko, nung nag-church na ako, kung kailan ako nag-start. Na sumama po sa church. At alam ko kung kailan ako nag-umpisa mag-church. At kailan ako iyak ng iyak kada church. Kaya iniisip ko na si pastor, lagi ako pinaiiyak Kaya tawag sa akin ni Pastor Boy noon, blessed ka na naman, apostol body. Kasi nga, lagi akong luwahan No? Ako po ang una na born again sa family namin. At ang ginamit po yung mga pinsan ko. At yung mga ginamit ng Diyos ng mga pinsan ko ay wala na rin ngayon. Balik na uli sa mundo. Amen? Kaya marami pong ginagamit ng Diyos na instrumento na hindi mo alam kung sino talaga yung gagamitin ng Diyos
to be used in His kingdom. Hindi po ba? Basta gawin lang po natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. So, again, I say, you don't do anything to contribute to your physical birth. Tama? And you don't do anything to contribute to your spiritual birth. Wala kang participation. Tapos, to assume that you have anything to do with your physical birth is an insane idea. Kabaliwan yan. Pag sinabi mong, meron akong partisipasyon sa aking physical birth. Wala. Hindi mo nga alam eh. Wala kang nga alam nung lumabas ka eh. Iyak ka lang ng iyak eh, di ba? Wala kang nga malay eh. Anong effort na, participation. Di ba? To assume that you have anything to do with your spiritual birth is equally insane. Ganon din. Sinabi mo, na-born again ako, spiritually birth. Isang kalokohan po yun na sinabi mo, kaya ka na-born again dahil may ginawa ka. That is religion. Pakikita natin, yan po ang ginagawa ng mga Pariseo. Ni Nicodemus, isang high Pharisees, mataas ang katungkulan sa Sanhedrin, na one day lumapit kay Jesus. Hindi mo ba? Now, I want to take you through this story of Nicodemus, the important, na gusto kong maintindihan ninyo, how you need to explain to people the gospel, para kung paano yung ipapaliwanag ang mabuting balita sa mga tao. Kaya itong Book of John na ito, ay hindi ito pang new birth, sa mga baguhan. Napakahirap po, napakalalim po nitong aklat ng John na to. And still, pag naborn again yung tao, basahin mo muna yung Book of John. Ha? Tama? Di ba? Yun ang pinababasa natin. Okay naman yon. At least binasa niya. Ang problema, hindi niya maintindihan talaga. Dahil doctrinal po kasi, theological po kasi ang Book of John. But ang presentation ng Book of John is about love. Kaya nga tinawag siyang John the Beloved, di ba? It's all about love pag pinag-aralan niyo po ang Book of John. Puro pagmamahal ng Diyos sa tao. Amen? So I'm trying to teach to you right now na para maituro niyo pa sa iba na God has called us to do in the world to proclaim the gospel, na kailangan natin turo yung dapat ma-born again ng tao. That they must have life, a new life in Christ. Tama po ba? So, the story of the only Pharisees, remember the only Pharisees who is recorded to have come to Christ in all the four Gospels. Siya lang ang Pariseo na nakarecord sa Bible, sa four Gospel, na lumapit kay Kristo. Doon sa four Gospels, sinasabi ko, kasi si Pablo, Pariseo din yan lumapit kay Kristo, di ba? But in the book of Mark, in Matthew, Mark, Luke, and John, siya lang ang sinabi na Pariseo ang lumapit kay Kristo. Siya lang na nakarecord po dito, na patagupa, na inalam ang katotohanan patungkol kay Kristo. Siya lang po. Napakaliwanag po ng salvation is not for those who are good. Sabi ni Jesus, hindi ang kaligtasan hindi ito para sa mabubuti. Kasi ito yung ng Pharisees, mabuti sila righteous sila, di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, hindi ako napunta rito para doon sa mga may sakit, sa mga walang sakit, kundi sa may sakit. Di ba? Ang feeling kasi ng mga Pariseo, mabubuti sila. At hindi ang gospel ay hindi para doon sa mga tao nagpipilit, nag-e-exert ng effort para makapasok sa langit. Yung pinagagawa ng mga religious leaders sa atin, ng mga sacrifice, ang daming requirement para makapasok sa langit. At hindi ito para sa mga tao na mabuti naman ang aking pamumuhay, wala naman akong inaargabyado, di ba? Okay na ako dito, wala akong nilalapastangan, wala akong, di ba? Yan ang mga kasabihan ng mga sinishare natin, di ba? Huh?
Living better, basta ako mabuti yung pamumuhay ko, wala akong sinasagasahan, di ba? Hindi para dyan yan. Kasi matuwid na sila sa sarili nila. Kaya hindi mo kailangan si Jesus. Tama po ba? It is not for those who are more moral or more religious, or forsake certain vices or pray certain prayers. Hindi na ako nagbibisyo, hindi na ako umiinom. Alam niyo pa, balikan natin yung alak na yan. Sandali lang. Nadinig ko lang kahapon sa mga doktor, hepatologists, patungkol sa liver. Ang alak, especially kung nagkasakit ka na ng liver fatty acid, huwag ka nang uminom ng alak. One day, sisirain niya ng liver mo. At magkakaroon ka ng liver cirrhosis. Madadali ang buhay mo. Ang sabi nila, red wine is good. Pero sa bagong pag-aaral nila, any alcohol is not good for the health. Amen po ba dyan? Yun po, nadinig ko lang kahapon, interview po doon sa DCR, yung wala na yung kila Mike Enriquez, doon. No? Yung interview nila isang hepatologist. No? Hindi mo kailangan mag-pray para ma-born again. Di ba? Sabihin mo, gusto ko ma-born again, mahingi ako ng tao, magpipray ako. Altar call. Papa-altar call. Sino gustong tanggapin si Kristo, di ba? Ganyan, practice natin eh. Then, born again ka na. Daan ka na sa process. No, hindi po. Wala tayong role in our spiritual birth kung paano wala tayong role sa ating physical birth. Amen? We have no part. It's all work of God. Ang Diyos ang lahat na may gawa nito. Yan po ang katotohanan. No? Hindi po tayo legalista. Amen? Hindi katulad ng mga Pariseo. Very legalistic sila. Marami kang gagawin para ma-born again ka. Okay? Tignan niyo po. Balikan natin yung pinag-aralan natin last Sunday, yung chapter 2, verse 23. Sabi po dito, because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in Him. But Jesus didn't trust them because He knew human nature. No one needed to tell Him what mankind is really like. So, Jesus is God. Amen mo dyan? He is omniscient. He is all-knowing God. Alam niya kung ano yung nasa puso ng tao. Alam niya kung sino yung totoo. Alam niya kung sino yung totoong nanampalataya kay Kristo sa Kanya para maging kabilang sa kaharian ng Diyos. No? Nobody has to tell Him what people are thinking because He reads their minds. Hindi mo na kailangan sabihin kasi basa niya ang isip ng tao. Basa niya ang laman ng puso ng tao. Kaya hindi niya, lahat ng naniwala nyo, ayaw niyang paniwalaan nyo kasi mga peklatyo. Di ba? Yung sabi ni John eh. No? Jesus, many began to trust Him, but Jesus didn't trust them. Kasi, naniwala lang yon dahil sa mga miraculous sign na nakikita nila. Tama po ba dyan? Kilala niya ang mga taong yon who were believing in His name because they saw the signs, the miracles, but not expressing a saving faith. Pero wala talagang pananampalatayang nakapagliligtas. Nakapokus lang sila sa signs and miracles, not in Jesus, the Christ, the Messiah. They only believe in the works of Christ, but they don't believe in the person of Christ and in the word of Christ. Napakahalaga po na panampalatayanan mo si Jesus Christ, the Son of the living God, who died on the cross for your sin. That is faith. Kahit walang miracle na nangyari sa iyong buhay, walang sign, as long as you believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. That one day He will come back
and bring me to His kingdom. Amen? Yan po yung malaga. You must believe in the Word of God. What the Word says, you must believe that. Huwag kang maniwala doon sa mga experience mo. Huwag mong paniwalaan yung nakikita mo lang. Ang paniwalahan mo, yung binasa mo na sinasabi ng Bible, that Jesus will bring you in eternal life. Amen po ba dyan? Amen? So nobody has to tell him what people are thinking because he reads their mind. That is omniscience. No? Omniscience. Pag sinabi omniscience, all-knowing God. He knows everything. He knows the heart of man. He knows what we think. Di ba? Alam niya. Yan ang wala kay Satan. Si Satan, di niya alam inisip mo. Pero kilala ka niya. Dahil sa mga ginagawa mo, nakikita niya. Amen? Pero yung iniisip mo, hindi niya alam. Kaya nga, natutuwa ako nung bago-bago po ako pagka nag-downwatch prayer kami kay Brother Orly, nasa Canada na siya ngayon. Sabi niya, pag ako may iniiling kay Lord, hindi ko binibigas ng labi ko. Bakit? Sa isip lang. Bakit? Baka madinig ng dyablo. Adlangan niya. Oo nga, no? May point. Sabi ko. Amen po ba dyan? Sa kamisa, ayoko na mag-pray ngayon ng verbal. Sa isip na lang. May point. Kasi alam naman ng Diyos ang iniisip mo eh. Kaya pwede kang mag-pray in a solitary place sa tahimik, di ba? Nagpupuri ka. Asar na asar ang demonyo nun, wala siya nadidinig. No? Parang nakita ko tuloy yung, napapanood niyo po ba Encantadia? Di ba? Sabi ni Bataluban, bakit hindi ko nadidinig yung sinasabi ni Cassiopeia? Hindi ko naiisip. Di ba? Yan yan eh. Tatawa kayo, nanonood din kayo, no? No choice ako eh. Yun ang na misis eh. So he knew that these people who were believing in His name, because they saw the signs, the miracles, were not expressing a saving faith. They had faith in Him, but He had no faith in their faith. Sabi, He knew their hearts. He knew it was superficial. Alam niya, mababaw lang ang pananampalataya nila. Kasi nakapokus sila sa signs and miracles, not in Jesus. Mababaw. For Jesus knew from the beginning who they were, who didn't believe. Kilala niya. Kilala po tayo na Jesus, kaya hindi natin pwedeng goyoing si Lord. Magugoyo niyo ako, pero si Lord hindi niyo magugoyo. Amen? Na alam niya kung sino yung magbe-betray sa Kanya. Alam niya kung sino yung tatalikod. Alam niya kung sino yung manlalamig. Alam niya kung sino yung mananatiling tapat. Kilala ng Diyos. Alam niya kung sino talagang loyal and faithful to defend God, to have faith in Jesus. Kilala po ng Diyos yan. Wala po tayong maitatago. No? Wala po tayong maitatago. Jesus says in John chapter 6, no? For this reason, I have said to you, that no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Kaya, hindi ka lumapit kay Jesus Christ dahil sa iyong effort. Hindi. Hindi mo nga namalayan, ba't lumapit ka kay Kristo? Because the Father draw you near to Jesus. In the spiritual kingdom, in the kingdom, may kumikilos. Kumikilos ang Diyos Ama. Nakita niya ang puso mo malinis. Bagamat outwardly, may ginagawa kang kalokohan, and yet God knows the heart of man na malinis, na pag na-transform to, gagawa to na mabuti na. Kikita niyo po? The same what happened to Paul, to Abraham, to Moses. Di ba? Mga sinungaling yan eh. Di ba? Mga ano na sinungaling yan, si Abraham. But still, God knows the heart of Abraham. He was called the father of faith. Amen? Okay, hindi nyo po pwedeng usgaan ng tao sa kanyang panlabas. Sa puso. Amen? Sa puso.
No? In John 6:44, tignan niyo po. Walang makalalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Alam niyo po ba, lahat kayong nakipag-isa kay Kristo, bubuhayin niya sa uling araw. Mamatay ka man bukas o ngayon, but one day, bubuhayin ka uli ni Lord. Amen? Yun yung ating hope. Yun yung pag-asang binigay ni Jesus sa mga tao na nananampalataya at may takot sa Kanya. Kaya pag ikay namatay, okay lang. Malungkot lang yung mga iniwan mo, but one day, makikita naman kayo uli. Diba? Basta siya ay na-born again ng totoo. Magkikita kayo uli. Amen po? Kaya kung mahal nyo ang mga mahal nyo sa buhay, you share the good news about Jesus Christ. There is only one hope in life, not other than Jesus Christ. You need Jesus Christ in your life. At ang sabi niya pa, mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong tumalis? So ang daming peking disciple. Kaya yung time na yun nangangawas Jesus, maraming tumalikod dahil hindi nila nagustuhan yung ginagawa ni Jesus noon eh. Tumalikod eh. Kaya nga naging John 6:66 yan eh. 3:6 oh. Mga fallen disciples. Yan ang sign ng 666, yung mga tumalikod. Hindi yung mga injection ng vaccine na may pinag-iisip na may, ano yun? Meron daw microchip. Kaya papaniwala doon. Ang layo sa Revelation noon. No, kaya kayo natatakot kasi hindi nyo binabasa yung Revelation, yung Bible. Wala yun. Sa numerology ng Bible, pag sinabi sick, emptiness. Wala kang relasyon kay Kristo. 3:6, walang-wala ka kay Kristo. Wala kang relasyon. That is your mark. God knows that. You have the mark of the 666. You have no relationship with me. Amen? Lukon niyo po. Kaya pagdating ng vaccine na kayo para magdikit-dikit na tayo. Basta made in America, ayoko na made in China. Amen? Basta made in... Sabi nga namin mga pastor, papabaksin ako basta ayoko nang galing China sa Russia. Bakit naman pastor? Sabi ko. Yung mga bansang yan, walang Diyos yan eh. Walang takot sa Diyos eh. Pero sa England, sa US, yan, pwede ako dyan. May mga takot sa Diyos yung iba dyan. Grabe, no? Let's pray na yung vaccine na yan ay totoo at effective and safe. Amen? Sama natin sa prayer yan. Na para ang ipapadala ng Diyos sa ating mga vaccine ay safe and effective. Amen? Dahil still under study pa rin yan kung hanggang kailan tatagal yung efficacy nun. Pwedeng 6 months lang, mawawala yung immunity mo, saksa ka uli, di ba? Yan, hindi pa rin. Pinag-aaralan pa rin yan. Pero effective na antivirus. Pero ang efficacy pinag-aaralan, hindi alam kung hanggang kailan ang efficacy. Hanggang kailan tatagal yung immunity mo sa katawan. Yun yung kanilang pinag-oobserbahan ngayon. So, nakita natin sa John chapter 2 verse 23, yung mga taong yun ay superficial lang ang faith, mababaw lang ang pananampalataya. No, na nakapaligid kay Jesus Christ. Maski na naman yung 12 apostol na kasama ni Jesus, superficial ang faith. Di ba? Kita nyo kasama niya nang dumating yung bagyo, nasa bangka. Lord, mamatay na tayo. Tulog ka ng tulog dyan. Sabi ni Jesus, ang bababaw ng pananampalataya ninyo. Tumibay lang ang pananampalataya ng mga ito nung si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa mga patay. Amen? Doon, totoo nga, siya nga. Doon pa lang sila naniwala. Why? Kasi, nung kasama nila si Jesus Christ, ang mindsetting nila, si Jesus ay magro-rule sa Rome. Magkukudeta. Kaya sabi ni James and John,
Pag ikaw naghahari na, Jesus, ako sa kanan, ako sa kaliwa. Ha? Kasi yun ang mindsetting nila. Hindi spiritual kingdom. Si Jesus Christ naman, ang pinapakita, spiritual kingdom, di ba? Gibayin nyo ang templong ito. Sa 3 araw, bubuhayin ko ulit yan. Yun na sinasabi niya. Na hindi naintindihan ng mga tao. Amen? So, eventually, itong mabababong pananampalataya ay nawawala. Yun yung sinasabi sa John chapter 6, tumalikod. Mababaw kasi. Kaya kinakailangan, ang faith mo malalim. Connected kay Jesus. Amen? Whatever happened, patay kung patay, I am for Jesus. Amen? Sa hirap at ginawa, alam mo ang promise ng Diyos, hindi kanya iwanan at pababayahan. Sapagkat hindi sinungaling ang Diyos. Sa mga totoong anak niya, siya nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. So, these are the people who believing something about Jesus, maybe, nasabi niya, siya siguro yung Misaya nga, kasi maraming miracle. No? Pero hindi naman sila naniniwala, no, na He is the only one, the Holy One, Son of God. Amen? So in chapter 3, ay meron ditong lalaki ang pangalan, si Nicodemus. No? Haba ng introduction, no? Introduction lang po yun. Abutin tayo alas 12 rito. So ngayon, we need to understand John chapter 3. Yung conversation po about regeneration na sinasabi rito yung born again. The new birth. No? Meron na 3 pictures. No? The new birth nito, it flows in 3 pictures or 3 segments, no? Na pinapakita rito. Una, sinner's worry. Si Nicodemus, ito yung worry. Pinapakita dito yung worry ni Nicodemus na ako ba talaga ipapasok sa langit? Na, tingnan natin, no? Ano ba yung mga practices nila? Second, the Savior's word, yung word ni Jesus Christ. Third is the Spirit's works, the Holy Spirit. Yan po yung expand natin from John chapter 3 verse 1 to 10. Yan po yung pag-aaralan natin. No? Kaya mahaba-haba yan. No? Alas 10, 1 oras, mga alas 12, tapos tayo. Tingnan natin ngayon yung conversation ni Nicodemus at ni Jesus Christ. Sabi ni John, lumapit si Nicodemus. Sabi niya, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, sabi niya, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Sabi niya, alam namin. No? So, kilala niya yung prophecy ng Old Testament na yung Christ ay ganito ang gagawin, makikita nyo. Amen? At nung sa chapter 2 na pinag-aralan natin, ay nagalit si Jesus, di ba? Na winipe out niya yung corrupt operation dun sa temple. Di ba? Sa labas ng temple, na nandun yung mga money changer, yung mga nagbebenta ng hayop for sacrificial offering, na ang nag-ooperate nito ay walang iba kundi yung high priest, no? Yung chief priest, no? Para kumita ng malaking pera at napakataas ang presyo, no? So, ang mga Pharisees po ay involved doon sa corruption na yun. Sila ang nagmamaniobra noon. Kumbaga sa panahon natin, di ba, yung mga religious leaders sa simbahan, sa paligid niyan, di ba? May topat sila diyan, may patong sila diyan. Di ba? Ang katotohanan ay these Pharisees, sabi sa Bible, ay lovers of money. No? Lovers of money to mga to. They were lovers of money. Talagang mukhang pera to. Kaya nga corrupt eh. No? Maraming corrupt kasi dahil sa pera. Kaya yung bansang Pilipinas dapat maunlad na to kung di lang sa mga corrupt leaders. Sabi nga ng iba, napakaraming pera ng Pilipinas. Kaya lang kinukurap. No? At si Nicodemus ay isa dyan sa mga lovers of money. Isa sa mga corrupt religious leaders during their time na lumapit kay Jesus Christ.
He was a member of Sanhedrin. That's the Supreme Court of Israel. Pag sinabi Sanhedrin, ito yung pinaka-Supreme Court ng Israel. 70 members plus the high priest. No, kaya 71 sila para merong odd vote. No? If they needed, nagbotohan, kailangan ma-break, boboto siya. 70, 35. Saka boboto yung high priest para magkaroon ng panalo. Di ba? Ganun po ang patakbo. They were the Supreme Court of Israel. They were wealthy people, rich people, scholars, elite from prominent families, ex-high priests who made up the Jewish court. Nicodemus was one of them. Isa po sa pinakamataas ang posisyon sa Sanhedrin si Nicodemus. The signs he recognizes that they have to be done by God. Nakita niya, there's no other explanation for them. God has to be with him. Sabi niya, nakita ko lahat ng ginawa mo, Jesus, na hindi mo kayang gawin yun kung wala ang Diyos sa'yo. Ayan, sabi niya. At nag-a-agree siya that many others that there were no possible human explanations for the miracles Jesus did na hindi mapaliwanag ng tao. Yung mga miracles na ginawa ni Jesus Christ doon na hindi na isinulat. Di ba? In-explain ko na yun. Na maraming ginawa si Jesus Christ na hindi na naisulat. Dahil pag isinulat pa yon, sabi ni John, sa tingin ko, hindi magkakasya yung aklat na isusulat sa buong mundo. Sa dami ng ginawa ni Jesus Christ. Amazing, di ba? Grabe. So, we know that you have come from God, sabi ni Nicodemus. Nicodemus is a professional religionist. Religyoso to eh. Talagang napakabanal ito. No? Money-loving theologian, sabi po. Is a justice in the Supreme Court of Israel. He is at the top of everything. Mataas ang posisyon niya. And by the way, tingnan natin, ang pinakamaganda po sa doctrine naman ng mga Pharisees, kumpara sa Sadducees, ay talagang maganda naman ang doctrine nila. Tingnan niyo po, no? Yung theology ng mga Pariseo. Okay. They believe in the divine decree. Naniniwala sila yan. Tama naman yan. May divine decree talaga. They believe in moral accountability. They believe in immortality. They believe in bodily resurrection. No? They believe in angels. They actually believe in punishment and rewards in the future. Na tama po yan. But they thought that they attained to the kingdom of God by law-keeping ritual observance. Ang problema lang, akala nila, para sila'y makapasok sa karya ng Diyos, kinakailangan sundin nila yung mga ritual, yung mga batas, mga ceremonial law, na dinagdag din nila, na wala naman sa sinasabi po ng Bible. And since they never saw a change in their hearts, they pretended to be holy. Kaya, kunyari, banal-banal yung mga yan eh. Pero alam nila sa puso nila, masama ang puso nila. Kasi hindi nila, wala naman pagbabago sa puso nila. Kasi doon sa ceremonial law na yon, no? Ang dami nila requirements eh. No? So this is Nicodemus. Yan po si Nicodemus. But this man's heart is full of fear. Ang puso niya ay punong-puno ng pangamba. Externally, it looks like he's got it all nailed down. No? Sabi niya, tignan mo, parang napakabanal, pero sa puso niya ay takot. Hindi niya alam kung siya ipapasok sa langit. Kaya nga pinuntahan niya si Jesus Christ. Nagtanong siya. Amen? So that is the sinner's worry. Yan yung takot niya. Yan yung pangamba ni Nicodemus. Kaya nga lumapit siya, bagamat bawal sa kanila. Still, kaya sa gabi, sabi nga ng mga rate, marahil sa gabi ay para hindi siya makita. Kasi na-worry siya, nakita niya, may pangamba na siya, nakukonvict na siya. Di ba? Kaya gusto niyang kausapin si Jesus Christ. Alam niya, Rabbi, alam ko, ikaw ay mula sa langit eh. Dahil yung mga ginawa mo yun, hindi kaya gawin ng tao yun. Wala pa kami nakitang ganun. No? Sabi ni Nicodemus. No? So that is Nicodemus. This is where religious people are at the top of the file. Mga religyoso, mga religion, ang ipinapangaral na gusto, gato gawin mo, buhatin mo to, magpinitensya ka, lumakad kang palood, di ba? Magbisita iglesia ka.
Ayan. Yung mga religious requirement, di ba? At sa Manila, grabe, minsan tatraffic dahil ang daming bumubuhat doon sa Nazarenong itim na mga, ganun sila, mga bata pa, kakanta traffic, niloloko nila ang mga sarili nila. You cannot blame them because they are blinded. Amen? At sino may kasalanan? Bakit ganun yung mga taong ito? Mga Kristiyano na ayaw po magsalita ng katotohanan sa kanila. Tayo po. Bakit hanggang ngayon, ang dami pa rin naniniwala kay Pio Pedro, Padre Pio, sa lugar natin. Kawawang matatanda, nakala papasok sa langit, and yet pupunta sa impyerno. Amen po ba dyan? So we have the responsibility to share with them the truth. Na nag-aakala pupunta sa langit, and yet hindi pala. Katulad nila si Nicodemus, religyoso, feeling banal, and yet hindi naman. Di ba? He was religious. But, ang sabi nga ni Jesus Christ, panlabas, napakaganda, pero sa puso, isang nabubulok na bangkay. Rotten. Their heart is so rotten, sabi ni Jesus. And they have no confidence that they are in the kingdom of God. Hindi niya alam eh. Kasi nakita ni Nicodemus yung pamumuhay nilang mga Pariseo na mali. Nakita niya, nadinig niya yung teaching ni Jesus Christ saliwat sa kanilang pagkakaunawa. Na kaya siya lumapit. Kasi hindi siya confidence na papasok siya sa langit. Parang ngayon, maraming Kristiyano, hindi pa rin sigurado na papasok sa langit. Takot. Bakit? Kasi yung ginagawa nila, saliwat sa sinasabi ng salita ng Diyos. One sample. Pagdating ng service, nagdadalawang isip pa yan kung mag-church o hindi. Alam niyo, mga totoong na born again, hindi nagdadalawang isip yan. Excited dyan. Sana Sunday na makapakinig ako ng message of God. Sana Wednesday na. Di ba? Second sample, para sila lumago, ayaw nila mag-involve in the life group. Okay na ako dito. Sa life group, nandito yung sharing to sustain your spiritual life, to strengthen you, to encourage you, to help you in your spiritual life. Bakit ayaw mo mag-involve sa life group? Gusto niyo pa yung manonood ka na lang ng television, nakatiyaya, gusto niyo pa naglalaro kayo maghapon dyan, wala kayong ginagawa. Amen? Gusto niyo pa yung lakad kayo ng lakad, di ba? Ayaw ng life group. So mga totoong Kristiyano, hinahanap kung saan meron nagtuturo ng salita ng Diyos. To God be the glory, brothers and sisters. Hindi ko pinagtataas sarili ko. Nung ako po'y na bagong convert, lahat ng pag-aaral, wala akong nilampasan. Inatinan ko lahat yan. Kasi wawa ko sa salita ng Diyos eh. Gusto ko matuto eh. Gusto ko malaman ng truth talaga eh. No? Gusto ko malaman itong pinasok ko ito, hindi bang Muslim to, kasi pagka kada sermon, naggagano na, nagsisiga, tapos bigla, nagtutumbahan. Sabi ko doon sa kapisa ko, ano ba to? Muslim ba itong pinasok? Hindi, kuya, ano yan? Ganyan talaga, slain in the spirit ang tawag niya. Speaking in tongues. Okay, ganun ba yun? Pagtagal-tagal nababago. Di ba? Ang maganda ron, nadidevelop, ikino-correct ni Lord yung mga mali. Di ba, nag-umpisa rin tayo doon? May pangasayaw-sayaw pa nga tayo dito dati, di ba? May pag-ganun pa tayo eh. Nakaka-distract lang, may patamburin-tamburin. Di ba? Alam niyo po, wala namang masama doon. Pero ginagawa yun sa celebration, sa fiesta, di ba makikita niyo? Pero sa temple, may nakita ka ba sa temple nila nagtatamburin? Kila Jesus? Wala, di ba? So ginagawa yung pag-fiesta, celebration. Siyempre, masaya. Pwede yun. Pero pag during service, distraction yun. Nag-worship ka, tapos may sumasayo sa harap, titignan pa tuloy. Di ba? Marami pa rin kanyang church. Hindi pa rin nagbabago. I pray magbago na sila. So, we go from the sinner's worry. Nakita natin to in chapter 3. Anong sagot ni Jesus?
Sabi ni Nicodemus, what do you mean? No? Now, what do you mean? Sabi niya, you must be born again. Okay. Jesus answered. He didn't even ask a question. What do you mean? No? Hindi nagtanong si Jesus. He answered to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again or born from above, he cannot see the kingdom of God. Anong sagot niya? He is answering the question that is in the mind of Nicodemus. Wala naman tinatanong si Nicodemus kay Jesus, what do you mean? Kasi basa ni Jesus yung nasa isip ni Nicodemus kung bakit siya nandun, kung bakit siya lumapit kay Kristo. Alam niya ang puso. Kaya tinatama na ni Jesus Christ yung puso at pangunawa ni Nicodemus. Because He is omniscient. He knows the thoughts of the people. Kaya kayo, alam po yan ng Diyos ang nasa isip nyo. Naglalaro na ngayon ang isip ninyo na kung naintindihan nyo yung sinasabi ko o hindi. Alam ni Lord yun. Amen po ba yan? Naintindihan nyo po ba? Amen. And he knew Nicodemus that with all his religion and all his ritual and all of his external righteous acts, he was not related to God. Alam ng Diyos, alam ni Jesus, bagamat siya ay panay gawa niya na ritual, mga ceremonial niya, napaka-religyoso niya, ang ginagawa niya mabubuti, panlabas, pero wala naman siyang relasyon sa Diyos. He was not in the kingdom, and he was not in the kingdom. Wala sa sakari ng Diyos. Alam ni Jesus yun. And he is right that God is king. Alam niya na God is king. Katulad po sabi ng Psalms 93, no? Sabi po rito, the Lord reigns. He reigns over the universe. The universal king. He reigns over the realm of salvation. He reigns over the millennial kingdom to come in the future. He will reign eternally. Alam niya yan. Alam ni Nicodemus yan. So, ano ang gusto ni Nicodemus? What Nicodemus wanted in his heart? No? What Nicodemus wanted in his heart was to be in the kingdom. Kaya siya lumapit kasi hindi siya sigurado na papasok siya sa langit. Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang relasyon talaga sa Diyos, ginagawa niya lang ang mga ceremonial law. At sabi niya, gumawa na mabuti. Kaya siya lumapit kay Jesus Christ. Alam ng Diyos yun. Na gusto niya, tanggapin siya ng Diyos at magkaroon siya ng pag-asa, magkaroon siya ng eternal life. Yun yung puso ni Nicodemus. He wanted to be in the realm of redeemed people, no? Who are saved from judgment. Those who sin are covered and forgiven. Yan ang gusto ni Nicodemus, na sana'y ma-redeem din siya. Na maligtas din siya, na mawala siya doon sa judgment time. Na uusgahan. He wanted to be in relationship with God forever and bound for heaven. Yan ang gusto ni Nicodemus. Kaya patago siya lumapit. Gusto niyang masiguro na yung kanilang ginagawa ay tama ba o hindi. At ano ang dapat na makita niya, ano ang dapat na matutunan niya para siya maging parte ng kaharian ng Diyos. That was the question in his heart, in the heart of Nicodemus. Yun yung tanong niya. At alam ni Jesus yan. No? That's question very likely. Katulad din po, natatandaan niyo po sa Matthew chapter 19, yung rich young ruler. Ano yung tanong niya? What do I do to have eternal life? Di ba? Tanong niya yun eh. Pero hindi tinanong ni Nicodemus yan. Nasa isip lang niya yan. Pero yung nasa isip niya, alam ni Jesus. Omniscient siya, no? Meron siyang mataas ang katungkulan niya. Sabi niya, Abraham is my father. He knew God. No? He knew God was not his father. Alam ni Nicodemus. Alam niya sa sarili niya na wala siya sa kingdom of God. Dahil hindi tama ang kanilang ginagawa. Corrupt nga sila eh. Lovers of money sila eh. That is Pharisees. No? They are legalists. No? Itong mga Pariseo na to, na is not in the kingdom. He knows in his heart.
He has full of fear. Takot na takot siya. May pangamba siya sa puso niya. Worry siya. No? Yan yung sinner's worry. He has no peace. Wala siyang kapayapahan. Wala siyang kagalakan. He has no sense of assurance or forgiveness. Hindi niya alam kung siya ba talaga napatawad na. At ang puso niya, umiyak siya. Oh, Lord, what do I do? Sabi, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong hindi na gawin? Sabi niya, what do I do? What do I stop doing? Sabi ni Nicodemus. Ang alam niya lang kasi, do and do. Itong gawin mo, requirement, religion eh. Ito dapat, ito ang dapat gawin. Ugas ang kamay, ito, magpatay ka nito, ito, lumod ka. Yan kasi ang alam ng mga religious, no? Yung mga system ng mga religyoso. Na yun yung nakagistan din natin. Di ba? Magrosaryo ka. Amen? Lumakad ka ng paluhod. Manguros ka doon sa tubig doon, magganong ka. Umalik ka sa paha. Di ba? Yan yung mga nakagistan natin eh. Tama po? Bumuhat ka ng krus, papako ka. Magpabasa ka. Bumasa ka ng pabang, unang letra, son, siya. Di ba? Magprosesyon ka. Ito yung puro religious system. Na, alam niyo Nicodemo, walang saysay yun. Useless lahat yan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, nobody enters the kingdom who is not born again. Which is to say, you've got to go all the way back and start it over again. Sabi ni Jesus, balik ka sa umpisa ulit. Back to zero. That is sinner's worry. So, Savior's word, Jesus Christ. Ano ba yung sinasabi naman ni Jesus Christ? In John chapter 3, ito yung sagot niya. Truly, truly, I say to you, unless one is born again or born from above, he cannot see the kingdom of God. Amen? That's regeneration. No? You have to be born. You have to have a new nature, new life, recreation, na-recreate ka. That's what Jesus once said. Kailangan mong ipanganak muli. Kamangha-manghayang bursting na yan. It is stunning word. No? Truly, truly, I say to you, unless one is born again or born from above, he cannot see the kingdom of God. Amen po ba dyan? Alam niyo po ba yung truly, truly na yan? Mababasa po niyo po yan ng 25 times in the Gospel of John. Very emphatic yan pag sinasabi. It is strong word na ibig sabihin niyan, this is new. This is new. Listen, Nicodemus, this is new. You must be born again. Truly, truly. No? Ay, ibig sabihin. So in ancient Jewish religion, brothers and sisters, said that all Jews will be in the kingdom unless guilty of apostasy or blasphemy. Pagka-Udyo ka, ang mindsetting nila, doon sila sa langit dahil ama nila si Abraham. Yan ang ano ng Udyo. No? Sa kanilang panahon, mindsetting na, basta hindi ka lang tatalikod o lalapastanganin ng Diyos, sa langit ang punta mo. Yan yung mindset. Basta Udyo ka. Kaya nga mayabang ang mga Udyo, di ba? We are the chosen one. Sabi nila. Kaya kayo mga Hentil, marami kayo. Mga Samaria, di ba? Marami kayo. Di ba? Nababasa nyo? At mababasa nyo po yan doon sa Misna. Collection po to ng mga verbal tradition nila. No? Sa Jewish po, doon sa Talmud, no? Tinuturo po yan ng mga Udyo. Na basta Udyo ka, ikaw ay pasok sila. So that is to say, makikita natin, religion is totally ineffective. Hindi religion ang tinuturo ni Jesus Christ. Ineffective yan, walang saysayan. Walang bearing ang religion. Ang sinasabi niya, you must be born again, you must have relationship with me, with the Father. Amen? Dapat may ugnayan tayo. Ang Judaism is very ineffective. And Jesus' word shatter once and for all every supposed hope in religion.
Sinara ni Jesus Christ na lahat ng pag-asa nakatingin sa religion. Lahat ng kahanib sa aming kawan ang maliligtas. Pag hindi ka member ng aming church, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka dumaan sa akin, hindi ka maliligtas. That is religion. Walang katuturan po yan. Walang katotohanan yan. Amen po dyan? Useless. To be in the kingdom, you have to be born from above. You must be born again. Alam niyo po, bago tayo dumating sa verse 8 yan, 5 beses yan binanggit yung born from above. From chapter 1, bago ka dumating ng chapter 8, 5 beses binanggit po yan. Ibig sabihin, importante. Very emphatic, very strong word. Amen po ba dyan? And what was the Lord is saying to Nicodemus? Anong sinasabi ng Diyos? There is nothing to add to your life to kind of top it off to get you in the kingdom. Wala ka nang pwedeng gawin, wala ka nang dapat dagdagan para makapasok ka sa karya ng Diyos. Wala. Yun ang sinasabi niya kay Nicodemus. Walang assumption, sabi niya. Kahit ikay mataas na. No? Hindi mo sabihin, anong susunod kong gawin? Nag-prayer na ako eh. Tumanggap na ako eh. Ano pa susunod gawin? Walang ganun. Sabi niya, you must be born again. Walang next step. Walang religion. Your religion is very meaningless. No? You might as well be an atheist pa na lang. Kaysa yung religion na yan. Total, papunta ka rin naman sa impyerno. Diba? Amen po ba dyan? Tignan niyo po. Sabi po ni Jesus, all your works are dead works. They give no life. Yung mga ginagawa mo niya, Nicodemus, you have no spiritual life. You have no relationship to God, sabi ni Jesus. In order to have that relationship, you have to be born from above. Something has to happen to you that is a work of heaven. At hindi mo kayang gawin yan. That is very impossible. Hindi mo kayang gawin yan. Sa New Testament, makikita natin, in 2 Corinthians 5:17, sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kailangan mabago ka. Amen? Kung nakay Kristo ka, kailangan mo mabago. Dahil pag nakay Kristo kang totoo, na-born again ka. Amen? New creation ka. Sabi nga ni Peter, chapter 1, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Ano? Sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Amen po ba dyan? Dahil kay Jesus Christ, because of Christ's resurrection, nagkaroon tayo ng bagong buhay na born again ka. Kaya nga sabi niya sa 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. By the Word of God. Nanampalataya ka. Nagtiwala ka sa sinasabi ni Jesus Christ. Hindi dahil nag-pray ka. Hindi dahil nag-altar call ka. Hindi dahil lumuhod ka dyan. Hindi dahil nagugulong ka dyan. Na born again ka. Walang effect yan, sabi ni Jesus. Marami namang umiiyak, pero hindi naman totoo. Di ba? Tingnan po natin yung sinasabi ng James 1:17. Alam niyo po ito, di ba? All perfect gift, di ba? Yan yung new birth na sinasabi ni Peter. That is new birth. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Sabi niya, every good thing given and every perfect gift. And that would include, obviously, a place in the kingdom. Salvation is from above. So, lahat ng mabubuting bagay na nagmula sa Diyos, katulad po ng kaligtasan mo. Sabi niya, every good thing, no? Every good thing given in salvation and life, being born
from above is one of those good things. Yan po yung isang good things. It is a perfect gift. It comes from above. Amen po ba? Yung salvation mo ay perfect gift yan. Yan yung perfect gift na mula sa Diyos at hindi nagmula sa iyan. Yan sinasabi niya, it comes from above. It is a perfect gift. Diba? It comes down from one who created light. Who created light? God. And in the exercise of His will, He brought us forth, He gave us light. Binigyan niya tayo ng buhay. Dati, ikaw ay patay. Di ba? Ang sabi ng Epeso, di ba? You were dead in sins. Patay ka dahil sa iyong kasalanan. Spiritually dead ka, kaya kinakailangan you must be born again. Kailangan kang ipanganak muli. At paano kang ipapanganak muli? But in Christ, you have been made alive. Sabi ni Pablo sa Epeso. Pero kay Kristo, muli kang nabuhay. Amen po ba dyan? So this is so something that you don't contribute. Wala kang contribution sa iyong muling pagkapanganak. Di ba? Kakamangha po, di ba? Amazing. Wala kang ginawa. Wala naman tayong ginawa eh. Di ba? Nag-response ka lang sa panawagan eh, pero wala kang effort. Tumugon ka lang. Pero ang Diyos ang kumilos sa iyong kaligtasan. Kaya wala kang ipagmamalaki sa Diyos. It is a very miracle happen in your life, and it is a very, very privilege to come here every Sunday to worship God in spirit and in truth. It is the privilege of the Christian. Amen. It is not your right. It's only your privilege to worship God. Remember that. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Amen po dyan? So Nicodemus understand verse 4. He knows Jesus is talking in earthly illustration to make spiritual point. Nagkakaintindihan. Alam niya eh. No, yung analogy, kaya ginamit ni Jesus Christ yun eh. No? So, sabi niya sa Jesus, sa John chapter 3, verse, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Di ba? Stupid question tong ginawa niya eh. Can he enter a second time into his mother's womb and be born? No? Sang ano to? Tanong to na alam niya namang hindi imposible, di ba? Tinignan niya lang. So, sabi ni Jesus, you want to be in the kingdom? No? Sabi ni Jesus kay Nico, it's impossible. Hindi ka kapasok. No contribution you have made or will make puts you in the kingdom. Wala kang contribution. Kahit gusto mo, wala. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. It's impossible. Sabi ni Jesus sa kanya. You have to be born from above. It has to come down from heaven. Galing sa langit. Di ba? John 1:12, pinanganak ka is from God. Di ba? This is what truly, sabi ni Jesus Christ, this is new. In your legalistic system, you have never heard of such a thing. Wala ka pa nadinig na ganyan, di ba? Sabi ni Jesus kay Nicodemus. Paano nangyari yon? Sabi ni, it's impossible. Imposible. No? Hindi mo pwede sabihin, I'm a good man, I'm a very religious man, na a very prayerful, papasok ako sa langit. Sabi ni Jesus, no, zero. Your religious is ineffective. Walang saysaya. Pinaggagawa mo yan. Kahit ikaw nasa mataas na posisyon sa Sanhedrin. Sabi ni Jesus, you are zero to God. You have no relationship. You need to be born from above. And that is a work of God. Hindi mo kayang gawin niya. It's impossible for you to enter the kingdom of God. If that is coming down from heaven, you must be born again. You must be born from above. So, sabi ni Nicodemus, paano mangyayari yon? Di ba? Imposible. I can't do anything. I can't do
any contribution to my birth? Sabi niya. Oh. Sagot ni Jesus. Verse 5. Jesus answered again, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Who? Bago na naman to. Sabi naman to Sabi ni Nicodemus, kanina, mas born again. Ngayon naman, born of water and the Spirit naman. Di ba? Bago na naman. Sabi niya, unless one is born of the water and the Spirit, sabi ni Nicodemus, ano naman yan? Di ba? Kasi bago to nalilito siya. Wala to sa kanilang mga teaching. Pero yung iba sabi nila, ang teaching nila, water baptism yan. Na baptism is essential in salvation. Wrong. Mali. Hindi alam ni Nicodemus yung water baptism dahil hindi pa nila itinuturo yan. Hindi pa nila ini-implement dahil bago lang sa kanila yan. Wala pa yan. Hindi yan familiar expressions kila Nicodemus sa mga Pharisees, yung language na yan, born of water and in spirit. Wala siyang alam patungkol sa Christian baptism because it's not yet implemented. Sa New Testament lang nila nakita yan. Di ba? Tingnan niyo ba? Sabi ni Jesus, say to Nicodemus, unless you're born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. Sabi niya, Nicodemus should know what he was talking about. Dapat alam mo yung sinasabi ko, Nicodemus. Bakit? Teacher ka eh. Diba? Tingnan sabi sa verse 10, Are you a teacher in Israel and do not understand these things? Sabi niya, ininsulto pa. Para sabi niya, ano ka ba? Teacher ka ba? Tatanga-tanga ka? Parang gano'n, no? Taas pa na position mo doon sa Sanhedrin. Hindi mo alam ito sinasabi ko. You must be born water and the Spirit. Don't you know that? Yabang no? Sabi ni Jesus, is it possible that you are the teacher in Israel and you don't understand these things? Thank you, brother. You're supposed to be in the Old Testament expert. Ang mga Pharisees kasi, expert yan sa Old Testament. But hindi mo alam ito. Sabi ni Jesus, and you don't know that salvation is not a matter of something you do. Diba? Salvation is not a matter of something you do, but it is a matter of what God does in giving you life. It's a matter of what God does in giving you life. Sabi ni Jesus. Nakukuha niyo po? Okay. Sabi ni Jesus, do you remember Ezekiel 11, where God says in verse 18, ayan, teacher of the law ka pa naman, ungas ka. Sabi siguro gano'n, hindi mo alam yung sinasabi ko. Oh, go to Old Testament, read Ezekiel. Pakibasa nga po ninyo na sabay-sabay. Yan, para ma-record. At pagbabalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ito yung born again, born water and spirit. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Si Yahweh ang ating Diyos. In our time, no? Ganun po ang nangyari sa atin. Binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Sabi niya, ito yung isang importante po sa scripture na dapat po natin tandaan pag may sinisharean tayo. In verse 25, this is speaking about new covenant. Itong verse 25, babasahin natin. Ezekiel 36. This is God promising salvation to Israel and to all who believe. Not only in Israel and to all who believe. Ezekiel 36:25. Wiwisikan ko, sabi niya, ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis.
Bakit? Kailangan ng tubig, born of water and spirit, di ba? Para luminis, aalisin ko rin ang naging bansan ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Nakita nyo? Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Na-notice nyo ba yun? Sa English nga, I will, I will, I will, I will, I will. And finally, you will, I will wash you, sabi niya. That's the water. I will put my spirit within you. That's water and the spirit. Hindi yan water baptism. Kaya nyo, lilinisin ka at ang Espiritu ng Diyos mananahan sa iyo. Don't you know that the Holy Spirit living in you? Sabi ni Jesus, ni Pablo. That your body is the temple of the Holy Spirit who is in you. Don't you know that? You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen? This is the new covenant. Ezekiel 36:21. Promise of God's salvation to the people. In Jeremiah 31, tingnan niyo po. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. New covenant, no? Sabi niya. The new covenant, ratified, no? Binago na na-ratified to by the death of Christ. Kaya we are now in the better covenant, sabi ng Hebrews. Because of what Jesus Christ done on the cross of Calvary. New covenant eh. Kaya sabi ng Jeremiah eh. Tignan nyo. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put what? My law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Always remember, nilagay na ng Diyos sa konsensya ninyo ang nais niyang gawin natin. At nilagay niya sa puso natin ang dapat natin gawin for His glory. That is what God says. I made them. I created them for my glory. Amen? That is the reason why God's created that. And God had all along said that, I am going to wash you from your sins and put my spirit within you. You must be born of water. The water of cleaning, the washing of the word, Paul called it. And the spirit must be placed in you to renew your spirit. Yung sinasabi ni Pablo na yung words doon ay yung water. Di ba? Washed by the word of God. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemus, ano ka? Teacher ka pa naman ng Old Testament, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko? You should know that, Nicodemus. You are a teacher of Israel. You don't even know the new covenant promises. Ano ka? You don't know the promises, Nicodemus. What I am saying, you are an expert of the Old Testament, and yet you don't know what I am saying. Di ba? Nakakaya, no? Parang sa panahon natin ngayon, di ba? Ano ang pinagagagawa? Ano sabi ni Isaiah? Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Nakita niyo? Yung mga gawa natin, wala yan. Parang maruming basahan. It's just a filter rags in the eyes of God. Wala yan. Amen? Sabi niya, Nicodemus, you should know that. You should know the salvation was internal, not external. Amen? Salvation should be internal, not external because of those new covenant passages. Amen? Sa puso.
Hindi yung pakitang tao na ginagawa nyo. Puro rosaryo kayo. Pray kayo sa kalye para mapuri kayo ng mga tao. And yet, you don't give good justice to the oppressed. Ba? Tatites nga kayo. Di naman yung ginagawa yung tama. Sabi ni Jesus. He should have known, sabi niya, you should have known, Nicodemus, that man's flesh can only produce flesh. He should have known that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sabi ni Jeremiah. Deceitful. He should know that, sabi ni Jesus. You should know that can the Ethiopian chase his skin or the leopard is his spots, then neither can you who are evil do good. Ha? Kaya hindi mo kayang baguhin sarili mo. Only God can change you. Ano, kaya ba niyang baguhin yung kanyang skin? Kaya niya bang matanggal yung spots niya? No. Kahit ikaw, hindi mo kayang tanggalin ang kasalanan mo, yung ginagawa mong masama, without the help of God. Walang intervention ng Diyos sa buhay mo, you cannot change. You will never be transformed. Sabi ko nga, yung mga ayaw dumaan ng process magpa-disciple, bahala sila. Nananagot sila kay Lord that one day, because God wants you to become a disciple of Christ, not attendee of the church. You were not created to become a Christian. You were created to become a Christian disciple of Christ. Amen? Nicodemus had in the Old Testament doctrine of human depravity that should have told him no man from his flesh could produce anything to honor God. Wala. To, di natin. Nicodemus should have known those passages about the new covenant, the washing and the granting of a new spirit and the Holy Spirit. So Nicodemus in verse 7, itong sabi niya, do not be amazed that I said to you, you must be born from above. You shouldn't be shocked. It was all there. You supposed to be the teacher in Israel. You should have known this, Nicodemus, sabi ni Jesus. Amen? And that is the Savior's words, Jesus Christ to Nicodemus. Amen po ba dyan? Pangatlo, Spirit's words, the Holy Spirit. Amen? God willing, next week. Ayoko na mabuting kayo ng alas 12 at magutom kayo. Amen? Gusto nyo, diretso na natin? Ha? Mga 1 oras pa ulito. Amen? So, may natutunan po ba kayo? At burayin nyo na sa isip puso niya para maborn kayo ng tao dahil sa pinaggagawa nila. Hindi. It is from God. As long as you responded correctly in the calling of God. Amen? And you live a holy life. Kaya yung grace na yan, yung mga grace na yan, always remember, God wants you to live a holy life. It is a manifestation that you are a child of God. Amen? Malinis na pamumuhay, walang mapintas. Ano po ang conclusion natin? Tayo po lahat tumayo. Alam ko, nainip na kayo eh. Sabi nila, mas maganda pa, pastor, kung online kayo, may silang eh. Wala akong gana, kaya maiksi eh. Pagka nakikita ko, gusto ko talagang, amen? Anong, umarap ka sa katabi mo at sabi mo tong conclusion. Umarap ka. Sige, harap ka lang. Huwag kayong magdidikit. Tingin ka sa katabi mo. Titigil mo sa mata. Sabi mo ito. Sabi mo sa kanya, malakas kayong dalawa Yan, you must be born again. Tanungin mo, born again ka ba? Yan po ang gusto ni Jesus. Amen po ba dyan? Naisip-isip nyo ba yan? You must be born again. If you want to enter the kingdom of God, Jesus said, hindi ako nagsabi niyan, si Jesus, you must be born again. You must be born from above. Amen? Let us pray. Father God in heaven, salamat po. Tunay, pinakita niyo po sa amin ang dapat naming matutunan sa mga mali naming nakagisnan na katuruan and practice, O God. Salamat, Lord, sa iyong banal na Espiritu at itinatama niyo po ang aming pananampalataya, ang aming mga pamumuhay bilang mga anak mo.
And I pray, O God, lahat sana ang body of Christ ay maitama ang kanilang mga pamumuhay, Panginoon. Salamat sa iyong mga anak na narito, O God, na tunay na nagbigay ng oras upang makinig po ng iyong mensahe. And I pray, Panginoon, na lahat po kami na nandito ay na-born again na. At kabilang na po sa iyong kaharian. Ang sinabi mo po, Panginoon, if anyone believe and accept Jesus is the Son of God, we have the right to become children of God. And we are born from above. Hindi kami pinanganak dahil sa kagustuhan ng aming mga nanay at tatay. At hindi sa aming kagustuhan. Ito'y mula sa iyo, Panginoon. We are born from above. Thank you, Father God, for that words. We accept that. We believe and we claim it by faith. And that is for ours. Para po sa amin, ang mensaheng ito, that we need to be born again of God. Tunay, Panginoon, tulungan niyo po kami na mapayag, ma-share po ito sa maraming tao, ang katotohanan po, na kung paano po kami na born again, ay ito'y gawa mo at kilos mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Gamitin niyo pong instrumento ang bawat isa, langisan mo ang aming mga labi, Panginoon, na maipayag po ito na may katotohanan sa mga tao. Tunay, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa iyong provision. Kaya mga kapatid, sa ating muling pag-iwalay, dalangin ko ay ipahayag niyo ang mabuting balita sa mga tao sa buong linggong ito. At lagi nating alalahanin na ang kapayapahan, ang kagalakan na mula sa Diyos ay nasa atin na. Kaya mamuhay tayo sa buong linggong ito na may bagong buhay kay Kristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na, Amen! Amen and Amen. Hello, yan Amen Church. Magandang umaga po sa bawat isa. Mag-ready na po tayo on